Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Eto po tayo, malapit na pong matapos ang Abril, siguro sa ating bansa at 30 na. Dito pa lang po sa Northern America, a 29 pa lang ng alas 9 ng umaga. Pero antindi po ng sikat ng araw. No? Spring pa lang, pero summer na po ang weather. So, ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pa ring West Philippine Sea. Asahan nyo na po hanggat nanggugulo, nagpiping-peer mongering ang mga Chekwa at mga pro-China apologies nating mga ibang kababayang Pilipino. Hindi rin natin sila titigilan dito sa ating I stand with President Bongbong Marcos with regards to the West Philippine Sea. Atin ito, So, pasensya na po kayo kung ang isa sa mga content ni Simply Talkies ay tungkol sa West Philippine Sea kasi tayo po may karapatan dyan. Uulit-ulitin ko ito. Tayo po ay may karapatan na ipinagkaloob sa atin ng international arbitral ruling through doon po sa UNCLOS sa The Hague na 2016 arbitral ruling na tayo po ay binibigyan ng karapatan sa karagatan na yan na meron tayong 200 nautical mile exclusive economic zone sa ating West Philippine Sea. At yung pong claim ng China na 9-dash line nila na historical rights daw po based on history ay ibinasura po yan doon sa ruling. So wala po silang karapatan na sila po ay mag-invade sa ating 200 nautical miles exclusive economic zone sa ating West Philippine Sea. So ayan, kung ano-ano na pong naratiba ang binabato nila, ang latest nga po ay alam din daw po ng Administrasyong Marcos ang sinasabi nilang gentleman's agreement. Tapos, meron na namang iba na meron daw silang agreement kung paano ang gagawin dyan sa Ayungin Shoal between the Marcos administration. Anong sabi ni Pangulong Marcos? Di ko nga alam yun. Anong sabi ni Gibo Teodoro? Propaganda. Ano ang sabi ni Secretary Anyo ng National Security Council? Wala yan. Propaganda. And we will not be engaging to any agreement. Because anong sabi ni NSC spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya, it is against our constitution. Which is correct. Kasi naalala nyo, yung sinasabing oil drilling sana between China and Philippines, nung panahon ni Gloria yung pinropose. Kasi si Gloria, isa rin sa mga, sell out din yan. Alam po ng mga taga-Palawan ng historya ni Gloria Macapagal Arroyo. Ang dami niyang dealing sa China nung time niya. Sabi pa nga ng source ko, muntik niya nang isangla yung Kalayaan Island sa China for the benefit of what? Diba? Kaya nga daw po nung pumunta dyan si Gloria sa Palawan, pinagbabato siya ng kamatis. Kaya dapat usisain din yan si Gloria sa dealings niya sa China di ba? Kaya nga kumamping yan kay Digong Nung 2016, sinong sinuportahan niya para ipagpatuloy. Kala nyo si Digong lang? Ay, nako mga kababayan, kaya hindi natin sila titigilan. Naninindigan ng Pangulo, atin ang kayamanan dyan sa West Philippine Sea sa ating exclusive economic zone. Pilipino muna. Tulad ng sinasabi nilang, idolo nila na gusto nilang ipalit kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung si Tamil Mil. Ayan si Tamil Mil. Diba? Sasabihin niya, unahin natin ang Pilipinas. Pero pagdating sa Chekwa, Tamil Mil. Gaga. Eto po, nung nagpunta po ako ng San Diego, nung weekend, eto po, may libre pong newspaper sa Seafood City. Tingnan nyo ang headline. Ayan AFP spots 124 China vessels along WPS. Ano yan? Hindi ko na mabasa. Ahead of Balikatan. Ayan po.
Ayun, headline sa Asia Journal. Libre po ito sa San Diego. Para sabihin nyo talagang nasa, ayan po, San Diego. Kinuha ko lang po yan dun sa rack, no? Oh, kita nyo, hanggang dito nakakarating yung balita na yan. Diba? O bago po tayong magpatuloy, ako po yung magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Sa mga nagsishare ng kanilang blessings, ang huling-huli pong nag-share ng blessings ay si Miss Carclea, no? Ayun, pinapink na naman niya yung super tank. Salamat po kasi daw po nabanggit ko yung mga grupo nila dito sa California, yung California Girls ko. Kung sino man po ang kabilang dyan sa California Girls, maraming salamat po sa inyo. At ganun din po kung meron man tayong video premiere, maraming salamat po sa mga tumutulong sa ating chat box. At doon din po sa mga nagko-komento, no? Napakakatalino nyo. Wala na po yung nagsasabing bayaran. Ano tayo doon? Approve tayo, shout out. Na doon kayo magkomento sa mga bidyong napapanood ninyo sa topic. Hindi po yung wala na kayong maisulat kundi magkano, bayaran. Kahit na ano namang sabihin kung debunk dyan sa bayarin nyo, hindi kayo maniniwala kasi alam nyo na yung naratiba ninyo. Di ba? Okay. Ito po, unahin natin itong article na ito. No? Sabi dito sa GMA News Online, Chinese flag research vessel detected near Cabanduanes. Yan po ang ulat ng AFP. So, biruin nyo, hindi lang pala sa West Philippine Sea, kundi doon na sa Pacific side. Catanduanes is Region 5 yan eh. Diba? Bicol Region. Nandun ang research vessels nila. Anong ginagawa doon? No? Biruin nyo, nandyan yan sa Visayas, diba? Yung Philippine Rice or formerly known as Benham Rice, nandyan po yan malapit sa Isabela. Iniikot po nila mga kababayan. Iniikot nila. Nasa ating exclusive economic zone yan, ha? Ha? Bakit po nila ginagawa yan? O, eto lang, oh. Yung lumang video natin, panoorin nyo. Ano yung sinabi ni Digong dyan? Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We say, libre na lahat. O diba? Piling ng China, kanila na ang buong Pilipinas. Kasi bakit? Ang daming Chinese dyan eh. Ano ang population, no, percentage population ng mga Chekwa dyan? Diba? Sabihin nyo, ang dami naman na. Nasakop naman namin ang Pilipinas. Hindi nyo lang alam. Yung mga negosyante namin, nandyan eh. Yung mayayaman naming negosyante, nandyan eh. Yung ng mga bilyonaryo nyo, kunwaring Pilipino, pero mga amin yan eh. O diba? Yung top 10 billionaires lang natin, sino? Ilan doon ang mga may lahing inchik? O, hindi naman tayo sa nagiging xenophobic dito. Mamaya, malalaman ninyo. No? Ayan po, sabi ng AFP, no? Over the weekend said it detected the unauthorized, walang pasubali. Tignan nyo sila kagago. Yan ba ang sinasabi nilang sumusunod sila sa international law? Ni hindi nga kayo nagpaalam? Ano ang nire-research nyo? Ano nire-research ninyo? Diba? Baka hindi lang mga natural resources ng karagatan na yan, kundi hinahanap nyo siguro yung communication lines ng aming mga allied. Yan po. Isa siguro sa mga dahilan yan kasi yan po ang sinabi ng aking friend eh. Former military yun. Baka isa sa mga dahilan lang kunwari niyan, hindi nagre-research kami kung ano yung mga potential na mga natural ano dito, mga kayamanan. Hindi. Baka naghahanap sila ng communication lines o cable dyan sa ilalim ng dagat. Kasi nga, di ba sa military, communication is very important. Oh, sino ang na-plug na to? Ha? Saan? Unauthorized presence of a Chinese
flag research vessel northeast of Biga in Catanduanes, which faces the Philippine Sea in the past week. In a statement released Sunday, the AFP said the vessel Xianko was first sighted last Thursday, April 25th, at 60.9 nautical miles east of Rapu-Rapu Island in Albay. O tingnan nyo, 60.9 nautical miles lang ang layo. Ni hindi man lang nagpaalam, walang authorization. So therefore, ganyan po sila kasalaula. Mga bastos, mga sinungaling pa. The vessel was found to be lying to in the area and had no personnel on the main deck, based on the latest reports from the Maritime Patrol of the Tactical Operations Wing, Southern Luzon. O tingnan nyo, kasi nga, in-enable nitong gunggong na ito. Ito. O tingnan nyo kung nasaan siya. O ayan po, yung larawan, courtesy of GMA7 yan, o sa AFP. Kasi nakita ko rin po ito sa AFP. Galing po ito sa AFP. Talagang sinave ko to, mga kababayan. O ayan. Kita nyo? Sa Armed Forces of the Philippines official Facebook page. Mga salaula. Okay? Ito po ginawa ng ating AFP. Several attempts to contact the vessel through regular channels were unsuccessful, indicating a lack of responsiveness or willingness to engage. The AFP remains vigilant, monitoring any unauthorized research vessel in our maritime domain. We have already tasked nearby vessels for enhanced surveillance and reporting. O ayan, kita nyo yan? Ang tanong, nasaan ang ating Coast Guard dyan? Bakit walang Coast Guard dyan? Yung Philippine Rice o Benham Rice na palautan. Diba? Bakit nakakonsentrate ba lahat kayo sa West Philippine Sea? Hindi nyo alam, ang China, maagap. Diba daig ng maagap ang masipag? O nasaan ang Coast Guard? DOTR Secretary, nasaan ang mga Coast Guard? O ito, sumagot ang Coast Guard kahapon lang. GMA News. PCG, loitering Chinese flag research vessel in Catanduanes, back to Northern Samar. O nasa Northern Samar naman siya, ganun pa rin. Bicol Region pa rin. Hoy Lenny, ano bang meron dyan sa inyong lugar? Region 5, Bicol Region. O, the Chinese flag research vessel seen northeast of Biga, Catanduanes already moved back near Mapanas, Northern Samar as of Sunday evening. Ayun ang sabi ng Coast Guard. As of 6 p.m. yesterday, the vessel is slowly moving approximately 78 nautical miles northeast of Mapanas, Northern Samar. Sabi po ni West Philippine Sea Commodore spokesperson, J. Tariela. Anong ginagawa ng Coast Guard? Bakit hindi nyo mapalayas? Wala palang communication. Unauthorized. O ano pang gagawin ninyo? Palayasin nyo dyan. Tabuin nyo sila dun sa Pacific. Dyan sa Marianas Islands, Solomon Islands. Dyan sa lugar ng US. Para sila naman ang hulihin. Hindi pa tumpik-tumpik pa kayo Diba? Kakaasar kayo Napaka naman ng DOTR ng PCG. Sa bagay, ang PCG, civilian po yan. Nasa DOTR department po yan ni Jaime Bautista. Kita nyo ang daming problema ng DOTR. Yan na namang NAIA. Sa NAIA 3. Sama na natin ito. Singit lang natin. Hoy, DOTR Secretary Jaime Bautista. Yung cooling system sa loob ng Airport Terminal 3. Nag-shutdown. O ngayon yung mga taong nandun sa loob ng airport para po silang nasa oven. Ang init-init pa man din. Grabe naman anong klaseng maintenance naman yan, DOTR. What are you doing? No? Yang airport na yan. Sara nyo na lang. No? Walang kwenta. Sunod-sunod ang aberya nyo. Ano ba yan? Sinasadya nyo ba yan? Diba? Naka-PPP naman na yan Diba? Yung SMC ba na ang mamamahalan yan? Ano nangyari? Biruin nyo ang init-init. Wala man lang kayong precaution. So, summer na summer. Samantalang kayong sasarap nyong makaupo sa mga aircon ninyong opisina, bahay. Mga walang iya. Ay, nako. Kaya talaga, i-call out si DOTR Secretary Bautista Para incompetent ka naman yata. O balik tayo dito sa West Philippine Sea. Napasukan lang natin kasi ang PCG po, civilian yan. Nasa DOTR yan. Hindi po yan nasa military. Okay? Ito.
GMA News Online again. China's new model claim nothing more than a new invention. Sabi po ni NSC Secretary Eduardo Anyo. Ano yun? He said that branded as nothing more than a new invention, China's so-called new model of conduct in the Ayungin Shoal. O, tingnan nyo, naglabas na naman sila. Di ba yung tulad na sinasabi ko kaninang simula? After gentleman's agreement kay Digong, alam naman daw ng Pangulong Marcos yan. At nakipasok daw si Pangulong Marcos dito sa sinasabi nilang new model para sa Ayungin Shoal. Wala naman. Sige nga, sabi ko, di ba sa mga previous vlog ko, ipakita nyo yung katotohanan. Nasaan yung pinirmahan ng Pangulo o ng Secretary whoever it is? Secretary ng DND or si NSC Secretary? Wala eh! Ibig sabihin, invento. O ito po sabi ni Secretary Anyo. Now, this new model announced by the Chinese Embassy is nothing more than a new invention. As the President has clearly stated, there is no agreement whatsoever about Ayungin Shoal and that we shall continue to do all activities within the bounds of international law and brook no interference in our lawful actions. So ano yung brook? Di ba? No matter, to make matters worse, the corrosive, yung kalawang, corrosive. Alam nyo na, di ba, pag kalawang, narratives also parroted and amplified by the local apologists. Local apologists, who are they? Yung mga kapwa nating Pilipino na mga, makapili, traidor, propagandists, trolls, and fear-mongers who are promoting a defeatist attitude reminiscent of collaborators in our history. Kasi nagpa-media po siya, nananawagan po si Secretary Anyo sa mga media na tulungan ng gobyerno na ipalabas ang tama sa West Philippine Sea kasi hindi kayang gawin ni Tamil Mel sa DepEd eh. Di ba dapat itinuturo yan sa school, sabihin lang ito, itong katotohanan sa West Philippine Sea. Pero si Tamil Mel hindi pwede. Kasi alam nyo na, no comment ako. Kaya ako no comment kasi ako ay taga, ayun. Kasi yung lola ko, may pangalan na building doon sa parte ng China. Ayun. At ang dami naming sisterhood na mga city from China. At ang daming mga Chekwa sa aming Davao City. Kaya hindi PD yan, di PD. Chong Choy lan, di PD. Amid the proliferation of Chinese narratives when it comes to the West Philippine Sea, Anyo called on members of the media and the public to stand their ground and push back against these malign pieces of information that seek to undermine the national interest. Correct. Sino po ba yung mga nagpapakalat na yan? Ulitin ko. Sinabi niya, ulitin ko ha, yung binasa ko kanina. To make matters worse, the corrosive narratives are also parroted, pinagkakalat at pinagsisigawan ng mga local apologists, propagandists, trolls, and fearmongers who are promoting a defeatist attitude reminiscent of collaborators in our history. Ito na lang masakit eh. Local apologists, propagandists, trolls, and fearmongers. Sino yung mga yan? Di yung mga bataan ni Digong. Diba? Ng mga pro-China apologies. Pro-China disinformation specialists. Ito panawagan niya. The media, most especially, should never fall into a trap which clearly seek to sow division in our country and weaken our resolve in asserting our sovereignty, sovereign rights, and jurisdictions in the West Philippine Sea. In the future, these tactics will escalate as tensions are expected to boil in the contested waters. It is very concerning for us, for in this era of digital connectivity, people easily fall into this trap. So, huwag kayong maniwala dyan sa naratibo ng Chinese Embassy o ng mga Chekwa o ng mga pro-China specialist ng mga ating mga kababayan na merong new model para daw po
sa Ayungin Shoal. Wala. Big N-O. Wala. Read my lips. Wala. Invento. Propaganda. At tandaan ninyo, ang Pangulong Marcos ay nagtatrabaho ng naaayon sa ating batas. Nagtatrabaho ng naaayon sa saligang batas. And mind you, may dalawang brilliant na mga lawmakers dyan. May brilliant na isang former o retired Chief Justice sa kanyang round table. Sino yon? Yung una, si Juan Ponce Enrile. Pangalawa, si E.S. Lucas Bersamin. Matindi po yan. Kaya wag kayong maniniwala. Kaya nga sabi niya nyo, labanan natin, sa media labanan natin ang pagbibigay tayo ng tamang impormasyon. Wag tayong paggapi. Kasi ang China, ang ginagawa niyan, they are planting, ito, pinlanta nila, may mga kumagat ng mga Pinoy, ng mga gago, and they are sowing division with the help of our fellow Filipinos. Wag nang ganun. Sobra naman na kayo. Tama na. Diba? Eto pa. Dagdag natin. Purgahin natin kayo. Sa ating previous vlog, diba sinabi ko, 1,000 ang sumama sa isang rally. Yung rally na po na yun, hindi anti-Marcos. First time ko po. Ang rally na yon ay para po suportahan ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang paninindigan sa West Philippine Sea. Yun ang totoong peace rally. Tignan nyo, candlelight vigil pa sila. Peace, not war. Tama naman. Pero itong mga kampo ni Digong, di ba sabi niya, attend kayo ng peace rally to show your anger, gago. Tapos sasabihin, war. Diba? Kayo maniniwala. Diba? Yung mga yon diluted, saturated ng mga propaganda ng China. Pero dito tayo kay Pangulong Bongbong Marcos, ala naman akong pakil sabihin yung tuta kayo ng Amerika. Kayo, tuta ng inchik. Paano nasabing tuta kami ng Amerika? Kung hindi man kami ginagago ng mga Chekwa dyan sa West Philippine Sea, di kampihan din namin siya, we can be friends. Bakit masama bang makialyansa dito na siyang tumutulong? Ko lang, gustong-gusto nyo rin naman magsuot dyan ng mga produktong gawa, product ng Amerikano Diba? Mga hypocrites, wag nga kayo dyan. Maski na hindi Amerikano yan, gustong-gusto nyo din foreigner diba? Ito, aside doon sa 1,000 nag-rally, dito sa Philippine News Agency, sabi ni Benhar Abalos, LGUs joint efforts to uphold PH sovereignty over West Philippine Sea. 34 local government unit has expressed support in upholding Philippine sovereignty in the West Philippine Sea amid China's aggressive actions. Ayun po ang sabi ni DILG Benhar Abalos doon sa kanilang Saturday News Forum sa QC. Abalos said the DILG received manifestations of support to protect the country's interest in the West Philippine Sea. Tama lang yan. Kasi di ba kung maalala nyo, may manifesto of support din ang mga gagong kasamahan nila Roque, sila Badoy, na defend the flag daw, defend the flag. Sino lang mga sumorporta dyan? Punuin nyo ng gusto muna yung buong EDSA bago kayo manawagan ng defend the flag, defend the flag. Wala naman nangyayari. Kayo lang yan, mga gunggong. They came together to express support in safeguarding the Philippine Sea at tiningnan natin anong mga kailangan nila. Mga patubig ba ito? Mga pailaw, etc. Blah, blah, blah. The resolutions were among the outcomes of the DILG's first National Summit for the West Philippine Sea held last year. Good job. Hindi ko na po babasahin ito para hindi humaba. Ang mahalaga, merong 34 na local government units supporting itong ating paninindigan kasama ang ating Pangulo sa West Philippine Sea. Okay? Ito po. Ito na yung last article natin. Yung sinasabi ko sa inyo ay ng xenophobia. The xenophobia attitude. Bakit? Naku, tingnan nyo yung balita sa Manila Times. Chinese official warns versus xenophobia. Xenophobia pala.
Ano ba yung xenophobia na yan? Base po dito sa ating pagsasaliksik sa Google, yung closest meaning na lang ng xenophobia, sabi dito, an unreasonable fear, distrust, or hatred of strangers, foreigners, or anything perceived as foreign or different. Ito daw po yung parang wala kang maibigay na rason, bakit ka takot, bakit ka hindi nagtitiwala, bakit mo kinamumuhian ang isang hindi mo kilala, foreigner, or anything na iniisip mo as foreigner or different. Xenophobia. Ang tanong, kayo ba xenophobic dyan sa mga inchik? Di sana kung meron tayong xenophobic attitude sa mga inchik, nanawagan na tayo ng boycott. Marami na nagrally para paalisin ang mga inchik sa ating bansa. Hindi po eh. Dinidistrust ba natin sila? Not really, not at all. Di ba? Natatakot ba tayo sa kanila? Not really. Hinihate ba natin sila? Hindi. Ang hinihate natin ay yung aggressive, provocative action ng kanilang Coast Guard. Yung mga inchik na nandyan sa Pilipinas, kung gumagawa naman sila ng tama, bakit hindi natin sila mahalin? Bakit, di ba, pinapatuloy natin sila? Kung tama ang ginagawa nila, bakit tayo magkakaroon ng xenophobic attitude sa kanila? Hindi. Sila itong mga hindi mo matras eh. Di ba? Paano mo mamahalin yung mga taong hindi naman marunong mag-trust, hindi mag-follow ng batas, hindi marunong sumunod sa pinag-usapan base sa international law? Tapos sasabihan nyo kami ng xenophobic? Kayo yun. Di ba? Nag-warn pa kayo? Sino kayo? Uy, mga gonggong, nandiyan kayo sa aming bansa. Sino kayo para kami ay pagsabihan ng ganyan? Sinabi nila ito kasi daw po yung growing concerns natin ng mga Chinese students dyan po sa Cagayan. Nag-warn pang diplomatang gago? Sino ka? Bakit wala ba kaming karapatan? Bakit dyan kayo nagko-concentrate sa Cagayan? Ano ang meron sa Cagayan na nakita nyo? Nasabi nyong the best schools? Really? Number 1 ba yung schools na yan sa buong mundo? So, ibig sabihin yung mga magagandang school, the best school ay nasa Cagayan, wala sa Metro Manila? Bakit pala na marami nagpupuntang estudyanteng Pinoy sa Metro Manila? Nandun ang concentration. O bakit ang mga inchik nasa Cagayan lang? Ganon? Ano meron? Kasi may dalawang EDCA sites eh. Di ba? Grabe. Ibig pala sabihin, yung mambabatas namin, si Ace Barbers, si Hontiveros, at yung iba pa, mga xenophobic. Well, kayo ang nagbigay ng dahilan bakit kami dapat magkaroon ng ganong attitude. Binigyan nyo kami ng idea. Wala nga sa utak namin yan eh. Di ba? Ang gusto lang naming malaman, bakit dyan sa Cagayan? Kaya wala kang karapatan. Wala kang karapatan kung sino ka mang Chinese diplomat ka na magsalita sa amin ng ganyan. Di ba? O gusto mo maging xenophobic kami? Lumayas kayo dyan sa bansang Pilipinas. Yun lang pong mga inchik talaga. Yung mga hindi Filipino-Chinese. Tanggalin ang pogo. Di ba? Sana kung ganun kami, kaso hindi. Yung mga mambabatas nga namin, hindi matanggal-tanggal ang pogo. Nananawagan nga si Hontiveros na tanggalin na yun, kaso ayaw eh. Sino pa ba nananawagan dyan? Si Gatchalian ba? Correct me if I'm wrong Senator Gatchalian, isa ka ba sa nananawagan dyan o si Villanueva? Correct nyo po ako. Kasi ang dami pong nagagawang di maganda niyan sa mga kapwa rin natin Pilipino. Unang-una, naaadik sa sugal. Pangalawa, kasangkapan sa krimen. Diba? Tapos ang mga landlords, mga inchik na hindi Pilipino, ang daming illegal na inchik. Diba? Ginawa nyo kaming haven of criminals ang bansa namin eh. Tingin nyo sa bansang Pilipinas, pag-aari nyo na, tapos you are warning us, who are you? Kasi kagagawa nito, itong hinayupak na ito eh. Diba, pinakita ko sa inyong video kanina? Ito, ang ina nito. Na-high blood ako. Gago. Gusto mo maging xenophobic talaga kami? Boycott!
Tanggalin lahat yan. O hindi naman namin ginagawa. Wini-welcome pa nga kayo. Basta gagawa lang kayo ng tama. Who are you? Kung sino ka mang diplomat ka. Hindi po sinabi pangalan dito eh. Hinayupak eh. Matapang ka, di sabihin mo pangalan mo. Hindi yung nag-ano ka dyan na ganito. Duwag ka din pala eh. Diba? Tulad nung mga pro-China apologies, mga duwag. Puro na lang, bayaran ka. Ganun ang ano nila. Diba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Yan lang po ang update natin sa West Philippine Sea. No? Pasensya na po kayo at medyo high blood si Tokis. Talagang hindi po umuhupa yung pananakit ng dito ko eh. Okay? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.